Isang nakaterang panganay na anak si Jamaira. Sa edad na 24 ay mag-isa niyang itinaguyod ang kanyang dalawang kapatid dahil ulila na sila sa kanilang mga magulang. Kahit anong racket ay pinapasok ng dalaga, may mauwi lamang na pagkain sa kanyang mga naiwang kapatid. Tindera sa umaga si Jamaira at serbedora naman sa gabi sa isang maliit na bar. Alas 12 na rin ko siya ay matapos dahil nasasayangan siya sa oras kapag maaga siyang umuwi sa kanila. Nasa elementarya pa ang dalawang kapatid ni Jamaira, kaya wala pa siya maaasahan kapag usaping pera. Ganun pa man, hindi pinagsisisihan ni Jamaira na naging breadwinner siya dahil mahal na mahal niya ang mga kapatid magmula pa ng isilang ang mga ito ng kanilang ina. Isang araw, habang nasasakayan siya ng jeep, ay kinakabahan si Jamaira sa hindi malamang dahilan. Mahigpit niyang hinahawakan ang kanyang mga kalumaang bag at tumingin sa unahan kung may jeep na ba. Napailing si Jamaira nang makitang halos puno pa ang lahat ng jeep at malapit na ang oras ng pagbubukas ng tindahan na kanyang binabantayan. "Bilisan niyo naman, Mamang Chuper, at malilit na po ako. Mainit pa naman ang ulo ng amo ko. Sumabay pa tong panahon na to," bulong niya at tumingin muli sa unahan. Lumipas pa ang ilang minuto ay nagulat na lamang siya na magsigawan na ang ibang mga tao na nakapila sa linya. "Teka, anong nangyayari? Bakit sila nasisigawan?" tanong ni Jamaira sa isang babae. "May magnanakaw daw, iha, pero nakaalis na." Kala ko naman kung ano. Mukhang hindi naman ata tayo nasali sa magnanakaw na yun. Hay nako, bakit kaya may mga taong gusto lamang ng easy money? Ayaw magtrabaho, saad ni Jamaira. At hindi na malayan ang isang lalaki na lumapit sa kanya at may ginawa sa kanyang bag. Napasinghap si Jamaira hindi dahil sa takot, kundi dahil sa masangsang na amoy ng lalaki. "Nako, kuya, maligo po muna kayo. At mukhang 1 linggo na po kayo hindi naliligo," bulala si Jamaira. At ganun din ang sinabi ng ilang nakapilang pasahero. Lumingon lamang ang lalaki at ngumiti kay Jamaira. Nakadama ng takot si Jamaira nang makita ang kakaibang ngiti nito. Kaya nang may biglang huminto na ibang sasakyang pampubliko, ay nagmamadaling na siyang pumasok sa loob. Hindi na naghintay si Jamaira ng jeep dahil natatakot siya na baka gawan siya ng masama ng lalaki. "Di bali ng mahal ang babayaran ko sa sasakyang ito, kesa naman makasama sa loob ng jeep ang mamang yun. Kaloka, katakot ng muka, at ang baho pa ng amoy," bulalas niya at pinikit na ang mga mata. Habang nasa biyahe ay nakapikit lamang ang kanyang mga mata hanggang sa siya ay makatulog. Hindi naman nag-aalala si Jamaira dahil 30 minuto pa naman ang kanyang hihintayin bago makarating sa tindahan na pinagtatrabahuhan. Samantalang sa gilid naman ng kalsada ay si Damon na mainit ang ulo habang tinatawagan ang kanyang sekretary upang ipaalam na malilit siya sa trabaho. Nasa gilid pa kasi siya ng kalsada habang pilit na inaalam kung bakit bigla na lamang nasira ang kanyang sasakyan. "My goodness! Pick up the phone!" Galit niyang buliyaw sa kanyang cellphone dahil hindi pa sumasagot ang babae sa kabilang linya. Nang makailang ulit na siya ng tawag ay galit na binalibag ni Damon ang kanyang cellphone at sinipa ang kanyang sasakyan. Hindi pa rin sumasagot ang kanyang sekretarya at alam niyang marami na itong ginagawa sa mga oras na iyon. Nagpalinga-linga si Damon upang maghanap ng sasakyan na pwedeng maghatid sa kanya sa kumpanya. Hindi nagtagal ay nakakita si Damon ng pampublikong sasakyan at pinara ito. Napalunok pa siya nang makitang huminto ito dahil hindi siya sanay. "It's now or never. Importante sa akin ang araw na ito, lalo na at nakasalalay sa akin ang pangalan ng kumpanya," sa loob-loob niya. May naghihintay na importanteng tao sa kumpanya ni Damon sa oras na iyon. 1 buwan pa lamang mula nang ipasa sa kanya ang posisyon ng ama bilang CEO ay sunod-sunod na ang trabaho na kailangan niyang gawin. Ayaw ni Damon na magsasayang ng investors, lalo na at malaking tulong ito sa kumpanya at alam niyang matutuwa sa kanya ang kanyang ama. Alam ni Damon na malaki ang tiwala nandun sa kanya
at ayaw niya itong mabigo. Nang makapasok na si Damon ay agad siyang naghanap ng pwedeng maupuan at hindi naman siya nabigo dahil may isang upuan pang bakante at ito ay sa tabi ng babae na si Jamaira. Nakapikit pa rin si Jamaira sa oras na iyon kaya walang tunog na umupo si Damon at pinikit rin ang mga mata. Iniisip pa rin ng binata ang kanyang sasakyan pero babalikan na lamang niya ito pagkatapos ng meeting. Lumipas ang ilang minuto ay huminto na ang sasakyan at napamulat pa si Damon nang maramdamang tumayo na ang kanyang katabi. "Tabi po kuya, makikiraan po," wika ni Jamaira at hindi sinasadyang nasagi ng kanyang lumang bag ang paa ni Damon. Manghihingi na sana ng pasensya ang dalaga nang bigla na lamang naglaglagan ang kanyang mga gamit kahit mahigpit niya itong hinahawakan. Sabay na napasinghap ang dalawa at agad nagtagpo ang kanilang mga paningin. "Magnanakaw! Magnanakaw ka! Naku Manong, may magnanakaw dito sa bus mo!" sigaw ni Jamaira at nagsimula ng pulutin ang kanyang mga gamit. Napatulala naman si Damon dahil sa gulat at nakatingin lamang kay Jamaira. Nang lumapit na ang driver ay doon na tila natauhan si Damon. "Teka, paano ko naging magnanakaw, miss? Nasagi ko lang naman ang bag mo ah. Actually, ikaw ang nakasagi sa akin." "Ang wallet ko! Nawawala ang wallet ko! Magnanakaw ka talagang lalaki ka! Sumakay pa ako ng malaki sa sakyan na ito para makatakas sa mga masasamang tao. Pero katabi ko lang pala. Ibalik mo sa akin ang pera ko!" Naging hysterical na si Jamaira sa mga oras na iyon dahil naroon sa pitaka ang kanyang perang inipon pati na ang importanteng mga papel. Tumayo si Damon at agad na mewang kay Jamaira. "Stop accusing me dahil wala akong ninakaw sa iyo, babae. Imbis na mag-sorry ka sa akin, ay pinagbibintangan mo pa ako. How could you?" "Anong how could you? Ako dapat ang magsasabi niya sa'yo." "Paano ko naman nanakawin ang pitaka mo, miss? Hawak-hawak mo yung bag mo." Inis na pinakita ni Jamaira ang kanyang lumang bag na napunit na ang parteng ilalim. Ito, kita mo naman diba? Napunit yan kaya nalaglag ang mga gamit ko. Kunin mo na ang lahat, wag lang ang pera ko, mister. Parang awa mo na." Sasagot pa sana si Damon nang pumagitna na ang driver. "Lumabas na kayo dito sa sasakyan ko. At malapit lang naman na presinto dito. Doon na kayo mag-usap at may pasahero pa ako." "Teka lang, Manong, hindi dito ang destination ko. Malilate na po ako sa meeting ko," wika ni Damon na kumapit na sa driver. "Hindi ka pwedeng umalis, lalaki ka. Pagbabayaran mo muna ang ginawa mo sa akin. Ibalik mo muna ang pera ko." Galit na wika ni Jamaira at agad inawakan ang kamay ni Damon at kinaladkad niya ito palabas ng bus. Tila hindi makapaniwala si Damon sa nangyayari sa kanya. Biglang nag-init ang ulo niya nang makaharap niya si Jamaica. You will pay for this. Hindi ako magnanakaw at lalong wala akong ninakaw sa'yo. Hindi ako pinalaking masama ng mga magulang ko." Turo niya kay Jamaira. "Me? Ha? Ako pa talaga ha? Sa akin ka pa talaga magagalit? Hoy, FYI, lalaking gwapo pero malikot ang kamay. Mahirap lamang ako pero hindi ako pinalaki ng magulang ko para lang tapak-tapakan ng kahit na sino. Alam mo, sayang ka. Pwede ka pa naman sana maging modelo pero wala na. Pinapahiya mo lang ang sarili mo." I don't have time for this. Wala na. Sobrang late ko na. Umalis na siguro mga ka-meeting ko. Paano na to? Magagalit sa akin ng papa. And it's all because of you. Nalilito na si Damon sa kung anong pwedeng gawin. Kaya mabilis siyang kumuha ng tseke na nasa kanyang bulsa lamang at sinulatan ito. Mabilis siyang naglagay ng amount ng pera at pinirmahan ang tseke at binigay kay Jamaira. "Yan. Enough na siguro yan para pakawalan mo ko. Look, hindi talaga ako magnanakaw. Pero wala na akong oras na makipag-away sa'yo. Pumunta ka na lang sa bangko at kunin ang perang yan." Mabilis sa tumalikod si Damon at pumara ng taxi. Napalula naman ang mga mata ni Jamaira
dahil sa laki ng pera na nasa tseke. Ngunit umandar na naman ang pagkapraning ng dalaga at sinundan niya si Damon na nooy papasok na ng taxi. Teka lang, huy! Paano kung tumalbog tong tseke? Mali ko ba kung totoo to o hindi ha? Ano ba? Kinakausap pa kita! Galit niyang wika dahil kumaway na si Damon sa kanya at pinasibat na ang taxi. Napailing si Jamaira at tinitigan ang tseke na hawak niya. Maya-maya pa ay nagring ang kanyang cellphone at napalunok pa siya nang makitang tinatawagan na siya ng amo niyang in-check. Hello po madam, sorry po, traffic po dito. Sagot ni Jamaira kahit nanginginig na ang kanyang dalawang kamay. Alam niyang papagalitan siya ng amo dahil ayaw na ayaw nitong malate siya sa trabaho, lalo na at sinasahuran siya nito. Ikaw, wala nang pasok ngayon at bukas, magpakailanman. Ikaw, tanggal na trabaho. Sagot ng in-check sa kabilang linya at napatulala na lamang si Jamaira nang binabaan kaagad siya ng tawag nito. Malungkot na binaba ni Jamaira ang tawag at anumang oras ay may iyak na siya. Dahan-dahang naglakad si Jamaira sa di alam na direksyon. Anong gagawin ko? Maghahanap na naman ba ako ng trabaho? Kailangan ko pa naman magdoble kayo dahil may babayaran ako bukas sa paaralan ng mga kapatid ko. May bills pa ako sa bahay at wala nang laman na maliit naming ref. Diyos ko naman, anong gagawin ko? Nanakaw pa ang pitaka ko at naroon lahat ng perang naipon ko. Lord naman, bakit pinapahirapan mo ko? Kami na mga kapatid ko. Naging mabait naman kami sa iyo ah. Saan ako maghahanap ng pera ngayon? Sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Jamaira at niyakap na lamang ang kanyang nasirang bag. Suminghot-singhot pa si Jamaira nang bigla niyang maalala ang tseke na binigay ng lalaki sa kanya. Mabilis niyang pinahiran ang mga luha at tinignan muli ang papel. Napalunok siya nang makita sa di kalayuan ng isang bangko at nagdadalawang isip pa siya kung pupuntahan niya ba ito o hindi. Paano kung peke ito? E di pahiya ko sa mga teller. Pero, paano naman kung totoo to? Ibig sabihin nito, hindi magnanakaw ang lalaking yun. Pero, siya lang naman ang lalaking katabi ko. Imposible naman atang ako nakapunit sa sarili kong gamit. Bahala na. Kung tumalbog ito, ibig sabihin, magnanakaw talaga ang gwapong lalaking yun. Sayang, wika niya at nagsimula na maglakad palapit sa bangko. Nang makapasok sa loob, ay agad siyang sinalubong ng ngiti ng isang teller at tinanong kung ano ang sadya niya. Nagdadalawang isip siya na binigay ni Jaira ang bitbit na tseke. At napapikit pa siya ng mga mata na makuha ng babae ang papel. Pinaupo muna siya ng teller at agad niya naman itong sinunod. Maya-maya pa ay tinawag siya nitong muli at nanginginig pa ang kanyang tuhod. Hinanda niya ang sarili sa posibleng sasabihin ng teller at habang buhay niyang pagsisisihan kung bakit niya pinaalis ang lalaki dahil peke ang kanyang tseke na dala. Pakipirmahan na lang po ma'am at ibibigay ko na po ang inyong 200,000 pesos. Salamat po, wika ng teller na kinagulat naman ni Jamaira. Po? Tanging lumabas sa bibig niya. Tumawa pa ng maranang teller at inulit ang sinabi nito. Parang robot na sumunod si Jamaira sa utos ng teller at maya-maya pa ay nasa harap na niya ang dalawang nakabandal na pera. Tila hindi makapaniwala si Jamaira sa nakikita. May sinabi pa ang teller, ngunit hindi na ito narinig ni Jamaira dahil nakatingin lamang siya sa perang nasa harap niya. Nanginginig na itinago ni Jamaira ang pera sa kanyang napunit na bag at niyakap ito. Diyos ko, totoo ba to? Hindi peke ang tseke? At hindi magnanakaw ang lalaking katabi ko kanina sa bus? My goodness! Nakakahiya! Sambit niya at tumingin sa kanyang paligid sa takot na baka may totoong magnanakaw na lalapit sa kanya. Kaagad pinara ni Jamaira ang isang taxi na paparating at nagpahatid sa kanilang bahay.
Hindi na tinignan ni Jamaira ang bayarin sa taxi at basta na lamang nagbigay ng 1,000 sa driver. Tuwang-tuwa naman ang matanda at nagtaka nang makitang tumakbo na si Jamaira papasok sa isang eskinita. Habol ni Jamaira ang kanyang hininga at mabilis na nilabas ang pera sa kanyang bag. At doon napagtanto ni Jamaira na tunay na pera ang kanyang hawak-hawak at doon pa siya kumuha ng pambayad sa taxi na sinakyan. Thank you, Lord! My goodness! Salamat po! Utang ko po ang lahat ng ito sa inyo. Patawarin sana ako ng lalaki na nagbigay nito at napagbintangan ko pa siya ng isang magnanakaw. Sana hindi siya nasisisi sa mga oras na ito. Lalo pa tawalan siya ng 200,000 sa araw na ito. Hindi ko po sinasadya na pagbintangan siya. Promise! Naiiyak na wika ni Jamaira at mabilis na niyakap ang pera. Naiiyak pa rin siya habang nagbibihis ng pambahay na damit. Hindi na muna siya maghahanap ng trabaho at magpapahinga na muna siya sa araw ni iyon. Samantalang sa opisina naman ay naroon si Damon na hindi makausap ng kahit sino. Galit ang nararamdaman ni Damon sa mga oras na iyon dahil nang dumating siya sa opisina kanina ay nakaalis na ang kanyang mga ka-meeting. Walang ni isang nais lumapit kay Damon dahil kilala na siya ng mga ito. Titig na titig lamang si Damon sa kanyang ballpen na ginamit pang sulat sa kanyang cheque kanina. That woman. Ngayon ko lang naalala na baka siya magnanakaw sa aming dalawa. Malay ko ba kung drama lamang ba niya ang lahat ng iyon upang makakuha siya ng pera sa akin? Magbabayad kang babae ka. Hindi lang 200,000 ang nawala sa akin today, kundi milyones. Pera na, naging bato pa. Naibato ni Damon ang kanyang mamahaling ballpen at pumasok naman ang kanyang sekretarya upang pulutin ito. Nangakmang ibibigay na ito kay Damon ay tsaka naman nagwala ang binata. Takot at gulat ang naramdaman ng kanyang sekretarya sa mga oras na iyon at mabilis itong lumabas sa opisina. Pilit pinakalma ni Damon ang kanyang sarili at 1 oras lamang ang lumipas ay pinatawag niya ang babae upang linisin ang kanyang opisina. Ganoon na lamang ang gulat ni Damon na makita kung ano ang bitbit ng sekretarya at binigay ito sa kanya. What's the meaning of this? Ngayon ko pa talaga magre-resign? Alam mo kailangan kita? Bulyaw niya dito. Nakayuko lamang ang babae at dahan-dahan itong nagtaas ng tingin. Alam mo, Sir Damon, gwapo ka sana eh. Sa katunayan, ay crush nga kita. Kaya ako nagtagal sa'yo kahit ang hirap mong intindihin. Pero walang magtatagal sa'yo, sir. Kung patuloy mong uunahin yung galit mo dyan sa puso mo. Madali lang po maghanap ng trabaho, sir. Ewan ko na lang kung may mahahanap ka pa bang sekretarya na magtatagal sa inyo. Napatulala na lamang si Damon nang lumabas na ang kanyang sekretarya sa kanyang opisina. Dahil sa galit na nararamdaman, ay inubos ni Damon ang natitirang gamit sa loob at pinaghahampas ito sa kung saan. Kinagabihan ay dumapo sa mukha ni Damon ang palad ng kanyang ama. Nalaman nandun ang kanyang ginawang kapalpakan sa mga investors at ang kanyang pagwawala sa loob ng opisina. Sa oras na iyon ay nadagdagan ang galit na nararamdaman ni Damon para sa babaeng naging rason kung bakit nangyayari ang lahat ng kamalasan sa araw na iyon sa kanya. I will find you, miss, and I will make you pay. Bulong ni Damon at pinikit pa na ang dalawang mga mata. 1 linggo ang lumipas mula nang magkaroon ng malaking halagang pera si Jamaira at tuluyan na siyang nag-resign sa kanyang isa pang trabaho at hindi na rin pumasok sa kanyang among inchik. Ginamit ni Jamaira ang pera pampatayo na sarili nilang sari-sari store at pinapatubuan niya ang ibang pera sa kanyang mga kapitbahay. Biglang gumaan ang buhay ni Jamaira kasama ang mga kapatid. Hindi na siya lumabas ng bahay dahil nasa loob lamang siya ng tindahan. Nababayaran na niya ang lahat ng utang pati na ang bayarin sa eskwelahan. Naging biyaya kay Jamaira ang pagkikita nila sa di kilalang lalaking iyon. Ngunit ganun pa man ay nakaramdam pa rin ng lungkot si Jamaira dahil iniisip niya pa rin ang lalaki. Nais siyang humingi ng tawad dito, lalo pa at wala naman itong kasalanan.
Ngunit di alam ni Jamaira kung saan unang paghahanap kay Damon sa mga oras na iyon. Lumipas ang 1 buwan at hindi inakala ni Jamaira na magtatagpo muli ang kanilang landas si Damon sa hindi inaasahang pagkakataon. Umaga pa lamang ay nasasakayan na ng jeep si Jamaira at pumila sa linya upang makapunta sa syudad. Paubos na ang kanyang paninda sa tindahan, kaya balak niyang mamili sa araw na iyon. Yakap-yakap na ni Jamaira ang bag na kanyang nabili sa ukay dahil sa takot na baka na sa paligid lamang ang tunay na magnanakaw at umaaligid lamang sa paligid. Ang hindi alam ni Jamaira ay may isang lalaking nakangiti sa malayo habang nakatitig sa kanya. There you are. At last, nakita rin kita. Pinaabot mo pa ng 1 buwan bago ka lumabas sa lungga mo, ha? Gusto ba ang pera mo? At balak mo namang manloko ng tao? Pwes, hindi mo na ako maloloko. Tagumpay ng ngiting wika ni Damon. 1 buwan na siyang naghahanap kay Jamaira at halos lahat ng sakayan ay pinuntahan na niya. Sa araw na iyon ay hindi na siya nabigo dahil nakita na niya ang babaeng naging rason kung bakit hanggang ngayon ay wala pa na siyang sekretarya at galit pa rin sa kanya ang ama niya. Dahan-dahang naglakad papalapit si Damon kay Jamaira upang kausapin ito. Ngunit hindi pa man niya narating ang dalaga ay nakita na ni Damon ang isang lalaki na tila papunta rin kay Jamaira. Agad nitong nilabas ang maliit na bagay na pwedeng bumuplas sa dalang-dalang bag ng kahit sinong lapitan nito. Nalaki ang mga mata ni Damon at tumakbo palapit kay Jamaira. Nais niyang unang makalapit sa dalaga upang hindi matuloy ng lalaki ang gagawin nito. Ngunit mabilis rin ang naging galaw ng lalaki at sa isang iglap lamang ay napunit nito ang daladalang bag ni Jamaira. Hindi na napigil ni Damon na tawagin si Jamaira upang mapansin nito ang magnanakaw. Miss! Behind you! May magnanakaw! Sigaw ni Damon at agad namang lumingon si Jamaira at kitang-kita niya kung paano pulutin na magnanakaw ang kanyang bagong pitaka na nahulog sa kanyang nasirang bag. Mabilis ang naging galaw ni Jamaira at agad niyang nasipa sa paanan ang magnanakaw at natumba ito. Ikaw? Ikaw yung nagnakaw sa pitaka ko last month, no? Alam kong hindi ka magsasabi ng totoo dahil walang magnanakaw na amin. Pulis! Tumawag kayo ng pulis! Sigaw ni Jamaira at si Damon mismo ang tumawag na saklolo. Minuto lamang ang lumipas at narinig na nila ang tunog ng mga sasakyang pulis. Tila nakahinga na maluwag si Damon at tuluyan ng nilapitan ang dalaga. Okay ka lang? Nabawi mo ba ang pitaka mo? Puno ng pag-aalala na wika nito. Nagulat naman si Jamaira at sinuri ng tingin si Damon. Ilang segundo lamang ay napasigaw sa gulat si Jamaira dahil nakilala niya ang lalaki. Ikaw? Ikaw yung napagbintangan ko na magnanakaw? Naku, sorry. Sorry talaga. Nais mo ba ako samahan sa presinto? Ipapakulong ko muna ang lalaking ito para matauhan siya. Pangalawang beses na niya itong ginawa sa akin dahil parehas lamang ginawa niya sa bag ko. Tapos, tsaka na tayo mag-usap. May sasabihin kasi ako sa'yo. Biglang natauhan si Damon at biglang nawala ang pag-aalala nitong reaksyon. Dapat na sumama ako sa'yo dahil may babayaran ka pa sa akin. Nalula ang mga mata ni Jamaira sa oras na iyon. Alam niyang pera ang pinupunto ng binata dahil iyon lang naman ang nakuha niya dito. Ano kasi? Save your excuses, miss. Unahin na muna natin itong magnanakaw na to. Napatango na lamang si Jamaira, ngunit hindi mawala ang kaba sa kanyang dibdib. Naisip niya kung paano ibabalik ang perang nakuha niya sa lalaki kung unti-unti na niya itong nagastos. Pag-iipunan ko na lang muna. Sana hindi siya magalit sa akin. Alam ko naman na mali yung ginawa ko, lalo na at inakala ko talaga na siya ang magnanakaw. Sa isip ni Jamaira at sumunod na sa presinto. Nang masiguro na ni Jamaira at Damon na makukulong ang tunay na magnanakaw, ay tsaka sila umalis at dumiretso sa isang maliit na restaurant. Nanginginig pa rin ang buong kalamnan ni Jamaira pero hindi niya ito pinahalata sa kaharap.
Tumikhim si Damon at planong sermonan si Jamaira. Ngunit naalala niyang hindi niya pala alam ang pangalan nito. What is your name? At bakit parang paborito ka na magnanakaw na yun? Pasimple niyang tanong. Jamaira po sir. Siguro po kaya ako binalikan ng lalaking yun dahil malaki-laki ang nakuha niya sa pitaka ko. Pero maliit lamang iyon sa perang natanggap po galing sa inyo. Sorry po. Mabuti at naisip mo yan. Kung hindi lamang ako nagmamadali sa oras na iyon, ay isasama talaga kita sa presinto. Kaso may kamiting ako sa araw na iyon. At wala ring nangyari dahil wala na sila pagdating ko. Hindi makasagot si Jamaira sa kaharap dahil ramdam niya ang galit sa boses ni Damon kahit simple lamang ito magsalita. I'm sorry. Hindi ko talaga alam kung sino at saan ko kukunin ang pitakang nawala sa akin. Hindi ko kasi naalala kaagad na may isang lalaki palang lumapit sa akin bago ako nakasakay ng bus. Inakala ko tuloy ikaw ang magnanakaw. Exactly. Pinagbintangan mo ko. Ngayon ba ay may babalik ba ng sorry mo ang mga nawala sa akin? Sir, sorry po. Damon. Call me Damon. At huwag ka nampo dahil tingin ko magkaedad lamang tayo, Jamaira. Ngayon, sagutin mo ko. Anong gagawin mo upang makabawi sa akin? Sir Damon, babawi ako. Ibabalik ko ang perang nakuha ko sa inyo. Pero hindi muna buo. Nagamit ko kasi sa pang-araw-araw namin. At naitayo ko rin na maliit na negosyo. Ulilan na po kami ng mga kapatid ko sa magulang. Tanging ako po ang bumubuhay sa kanila. Sa araw na nagkita tayo, ay natanggal rin ako sa trabaho. Ilang buwan pa ang hihintayin ko bago makahanap ng bago. Lalo na at high school lamang ang natapos ko. Biglang napatigas si Damon at nakadama ng awa sa dalaga. Nais ko magtrabaho araw-araw sir, upang araw-araw rin makapasok sa paaralan ang dalawa kong kapatid. Mula nang makatanggap ako ng ganoong kalaking pera, ay gumaan na ang buhay namin magkakapatid. Hindi na ako naghahanap ng kung saan saang extra. Para lamang may pambaon at pangkain kami sa araw-araw. Babawi po ako, sir. Sabihin niyo sa akin kung ano ang pwede kong gawin bukod sa pagsauli ng pera sa inyo. Tumikhim si Damon at nag-iwas ng tingin. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit siya nakadama ng awa sa kaharap. Just keep the money at bibigyan kita ng trabaho. In that way, makabawi ka man lang sa akin. Sagot ni Damon habang hindi nakatingin sa dalaga. Napasinghap sa gulat si Jamaira at tila hindi makapaniwala sa narinig. Mabilis siyang tumayo at lumapit kay Damon. Nagulat rin ang binata nang bigla siyang hawakan ni Jamaira sa kamay na makalapit ito. Totoo po ba sir? Pero akala ko ba ay parurusahan mo ko? Pero kung itatago ko na lang ang pera at binigyan mo pa ako ng trabaho, ay mukhang hindi parusa para sa akin. I'm serious. Dahil sa'yo nawalan ako na sekretarya, kaya ikaw ang magiging sekretary ko. Aaralin mo ang lahat ng trabaho niya at ayoko na slow learner. Ipangako mo sa akin na may higitan mo ang dati kong sekretarya dahil kung hindi, ipagbabayarin kita sa perang nakuha mo sa akin, pati na sa ibang bagay na nawala sa akin sa araw na iyon. Pangako po Sir Damon, magtatrabaho po ako 24/7 sa inyo. Salamat po at aaralin ko po na mabuti ang mga trabaho sa kumpanya nyo bilang bago sekretarya. Pero may pakiusap lamang po ako, sir. At ano yun? Huwag naman sana ninyo akong pahirapan. Tulad nyo, ay may problema rin ako. Tratuhin niyo po sana akong tao. Bakit? Iniisip mo ba na tatatuhin kita na parang hayop? Ha, Jamaira? Hindi naman po. Pero sana po talaga. Ay wag ninyo akong pahirapan. Hindi ko alam kung bakit kayo nawala ng sekretarya. Pero malakas ang kutob ko na may nangyari sa araw na iyon bukod sa atin. Kaya siya umalis. Umiwas ng tingin si Damon at tumango. Fine, I'll be gentle on you. Mahirap mawala ng tauhan, lalo na at mainitin ako ng ulo. Just bear with me, dahil bumabawi pa ako sa papa ko.
Tumango rin si Jamaira at unti-unting napalitan ng saya ang kanyang kaba na nararamdaman. Nag-usap pa silang dalawa habang nag-order ng pagkain si Damon at saka nito hinatid si Jamaira matapos kumain. Bukas mismo ay pumasok ka na sa trabaho. Huwag kang mag-alala dahil 1 linggo ka magsasanay para hindi ka mahirapan. Salamat sir. Nahihiya po ako sa inyo pero wala na po akong magawa kundi ang bumawi sa inyo. Salamat sa opportunity Sir Damon. Salamat rin sa paghatid sa akin dito kahit malayo. Nag-iwas ng tingin si Damon dahil pati siya ay hindi alam ang rason kung bakit niya iyon pinagagawa kay Jamaira. Pumasok ka na at aalis na rin ako. Don't be late tomorrow. Sagot ni Damon at binigay ang address ng kanyang kumpanya. Nang makapasok na si Jamaira sa loob ng eskinita, ay tsaka pa umalis ang binata. Napailing siya sa kanyang sarili at tumiretso na ng bahay. Samantalang si Jamaira naman ay hindi mawala ang ngiti sa oras na iyon. Hindi na siya makapaghintay dahil unang beses niyang makatungtong sa kumpanya, lalo na at maliit na tindahan lamang ang mga pinagtrabahuhan niya. Kinabukasan ay maagang nagising si Jamaira upang hindi malate sa paaralan ang 2 kapatid, pati na siya sa trabaho. 8:00 pa lamang ay nasa harap na siya ng kumpanya at kaagad pumasok sa loob. Hindi pa man siya nakakaupo ay nilapitan na siya ng isang may katandaan na babae at kaagad siyang tinuruan ng kanyang magiging trabaho. Mabilis lumipas ang oras at halos hindi napansin ng dalaga ang pagdating ng amo dahil nakafocus lamang siya sa tinuturo ng babae sa kanya. Napangiti naman si Damon sa nakita at tumiretso na sa kanyang opisina. 12:00 na ng tanghali nang matapos ang babae sa pagtuturo kay Jamaira at ngumiti ito. Magaling ka, iha. Madali mong nakuha ang mga tinuro ko sa iyo. Mukhang hindi mo na kailangan ng training bukas at pwede ka na sumalang sa trabaho. Talaga po, ma'am? Pero baka hindi po ako handa. O baka naman mapagalitan ako nang wala sa oras ang amo natin. Nako, ikaw naman. Mabait yang si Sir Damon. Kumain ka na muna at may gagawin pa ako. Tumango na lamang si Jamaira at akmang aalis na nang bigla siyang pinatawag ni Damon papasok sa opisina nito. Napalunok naman si Jamaira ng sariling laway, ngunit agad ding pumasok sa loob. Kumain ka na ba? Tanong ni Damon na hindi man lang nakatingin sa dalaga. Kakain pa lang po, sir. Good. Buy me some food sa cafeteria at dalhin mo dito. Pumili ka na rin na pagkain para sa'yo. My treat. Po? Ano pong gusto nyo? Ako na lamang po magbabayad. Napatigil naman sa ginagawa ang binata at tumingin kay Jamaira. Nais kitang ilibre dahil unang araw mo ngayon dito sa kumpanya ko. Tapos nais mong ikaw ang manlibre sa akin? Napaiwas ng tingin si Jamaira at agad binawi ang sinabi. Kaagad nagbigay ng pera si Damon at si Jamaira na ang bahala sa kanyang kakainin. Sa cafeteria naman ay si Jamaira na hindi alam kung ano ang bibilhin hanggang sa may isang babaeng lumapit sa kanya at tinanong kung bakit hindi pa rin siya makapili ng pagkain. Nang sabihin ni Jamaira ang kanyang rason ay halos nagulat ang lahat nang nakarinig sa kanya. Seryoso ka ba? Inutusan ka ni Sir Damon at ililibre ka pa niya? Oo eh. Bakit? May mali ba? Oh my! Ngayon lang to nangyari! Kahit ang mga sekretary niya ay hindi pa nakatikim ng libre galing kay boss. Yung totoo, girlfriend ka ba ni Sir? Napasinghap si Jamaira at mabilis na napailing. Hindi no. Ito na nga lang at baka mapagalitan pa ako ng amo natin. Mabilis na pumili si Jamaira at hindi na kinuha ang sukli ng perang binayad niya sa cashier. Pagdating niya sa opisina ay agad namang tumigil si Damon sa trabaho nito at niligpit ang mga papel sa ibabaw ng mesa. Come here. Eat with me. Ayoko mag-isang kumain today. Saad nito kay Jamaira. Sir, baka pwedeng sa baba na lamang ako kakain. What? Akala ko ba ay nais mong bumawi sa akin?
Nais kong dito ka kumain kasama ako, Jamaira. Mahirap ba yun? Tila natauhan naman si Jamaira at kaagad lumapit kay Damon. Sorry po. Okay, dito na ako kakain. Simula ngayon. Kaagad hinanda ni Jamaira ang mga pagkain at napangiti na lamang si Damon habang nakatingin sa kanya. Mabilis lumipas ang buwan at nakasanayan na ng dalawa na magkasamang kumain sa opisina. Kuminsan ay nagluluto rin si Jamaira ng pagkain sa kanilang bahay at dinadala ito sa opisina. Hanggang sa namalaya na lamang nilang dalawa na nahulog na pala sila sa isa't isa. Ngunit wala ni isa sa kanila ang umaamin hanggang sa lumipas ang 1 taon. Isang araw, gumawa ng paraan si Jamaira na bumalik sa kumpanya ni Damon ang ilang investors na hindi natuloy dahil sa nangyari sa kanila. Kinausap ni Jamaira ang investors na bumalik kay Damon at pinagbigyan naman siya ng mga ito. Nagulat na lamang si Damon nang biglang nakipag-meeting sa kanya isang araw ang mga investors kasama si Jamaira. Doon nalaman na binata na kagagawa ni Jamaira ang lahat, kaya bumalik ang mga ito. Dahil sa galak na nararamdaman ni Damon ay napayakap siya sa dalaga at pinugpok ito ng halik sa muka. Thank you, Jamaira. Thank you. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon. Sir, bumabawi lamang ako. Alam kong hindi ko na maipapalik ang panahon, pero alam ko rin na may paraan pa para maitama ang lahat. Hindi ako nagsisisi, Jamaira. Noon, akala ko iyon ang araw na pinakamalas sa akin. Dahil sa ilang oras lamang ay nawala sa akin ang mga importanteng tao. Pero nagkakamali ako. Dahil sa araw na iyon, nakilala ko na pala ang babaeng para sa akin. Gulat na gulat si Jamaira at napatingin pa sa kanilang paligid dahil narinig niya ang ilang impit na tila kinikilig sa kanila ang mga kasama nila sa lugar. Sir Damon? Yes, Jamaira. I fell in love with you. Hindi ko alam kung kailan ko lang to naramdaman. Pero totoong mahal kita. I care for you every day, every minute, every seconds. At ramdam ko may nararamdaman ka rin sa akin. Tama ba ako, Jamaira? Napalunok si Jamaira at nag-iwas ng tingin. Napangiti naman si Damon at unti-unting tinaas ang baba ng dalaga. Huwag kang mahiya sa akin, Jamaira. Dahil totoong posibleng mahulog ang dalawang tao. Mahirap man o mayaman. Ikaw lang ang nagpabago sa akin, Jamaira. Ang bilis kong kumalma tuwing mainit ang ulo ko at nasa tabi kita. I wanna grow old with you, Jamaira. And I want to marry you. Biglang napangiti si Jamaira at dahan-dahang hinawakan ang mukha ni Damon. Oo na. Ang totoo niyan ay 1 taon na ako may gusto sa'yo, mahal kong CEO. Nahihiya lamang ako kasi, diba? May kasalanan pa ako sa'yo. Pero dahil umamin ka na, edi aamin na rin ako. Napangiti ng abot tenga si Damon at walang pagdadalawang isip na hinalikan sa labi ang dalaga. Napahiyaw naman ang mga taong nakakita sa kanila na may kasama pang palakpak. Sa oras na iyon, ay lumuhod na si Damon upang hingin ang kamay ni Jamaira sa harap mismo ng mga tauhan sa kumpanya. Nagulat pa si Jamaira nang makita may kinuwang singsing ang binata sa bulsa nito at napag-alaman niyang matagal na pala itong binili ni Damon para sa kanya. Naging masaya ang takbo ng buhay ni Jamaira kasama ang kanyang 2 kapatid. Natutuwa naman ang magulang ni Damon para sa kanilang dalawa dahil sa wakas ay may kaagapay na sa lahat ng bagay ang kanilang anak. Lumipas ang 1 taon ay tuluyan nang naikasal sa simbahan si Damon at Jamaira. Sino mag-aakala na magkakatuluyan ang dalawa na nagkakilala lamang sa maling akala. At dito lamang po natatapos ang magandang kwentong ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Sa susunod ulit mga kakulay, paalam!